Aralin magitan ng salita ng Diyos sapagkat ang panahon natin ay nasa panahon upang kilalanin ang katayuan ng bawat nilalang sapagkat sa kabuuan ng aral sa Biblia ay meron tatlong klaseng Kristiyano na gumagalaw sa ibabaw ng daigdig na ito. Ito dispensation. Ngayon, bago natin tunghayan yung napakahalagang pag-aaral tungkol po sa nabanggit sa Biblia na merong mga kapighatian, merong mga dilim, merong mga binanggit sa Biblia na hindi pa nangyari mula nung itinakda ang sanlibutan. Ngunit tingnan muna natin yung paliwanag ni Apostol Mateo dito sa chapter 2. Sa Mateo chapter 2 verse 1. Tingnan natin yung sulat niya kung paano po nilinaw niya ang tungkol sa mga pantas na hinahanap kung saan pinanganak yung tagapagligtas. Tingnan natin sa Mateo chapter 2 verse 1. Okay, yung unang makabasa po, tingnan natin. Ipinanganak nga sa Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. Haring sa mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisikapsabi. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparita kami upang siya'y sambahin. Kung marinig ito ng hari si Herodes, ay nagalubuhanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga skriba ng bayan, ay sinigasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ng Kristo. Right. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng ating bayan, Israel. Yan. Malinaw po yung binanggit ng scripture from chapter 2, no? From verse 1. At dito sa binanggit na ito, pagdating sa verse 7, nang magkagay tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. Sa verse 16, nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nag-utos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa baba, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Pag binasa niyo po yung chapter 2, no? Yung kabuhang verses na yun, malinaw nang binasa kanina, pinatawag ni Herodes yung mga pantas. Ngayon, miniting niya na pag nakita niyo yung sanggol na yun kung saan pinanganak, ipagbigay alam niyo sa akin. Ngayon, itong mga pantas, nung sila'y naglalakbay, ayon dyan sa scripture, sa shortcut lang natin, at sa mga nagsusuri, alam po nila ito. Nung huminto yung liwanag ng bituin, dumating sa kanilang understanding na dito sa
lugar na ito pinanganak yung sanggol. At nung huminto sila, pumasok sila sa bahay, yung sabsaban, at madalas po natin yung pinag-aralan pagdating ng December, mga Semana Santa. Nakita nila ang sanggol na pinanganak ni Mary at doon binigay nila ang mga handog na dala-dala nila. At kung napansin niyo po sa scripture sa pagbabasa, ang bili ni Herodes, kapag nakita niyo ang sanggol, ipagbigay alam agad sa kanya. Ngunit, hindi sinabi ng mga pantas yung nakita nila kung saan nakita lang yung sanggol. Sa panahon natin, isang malalim na mensahe ito sapagkat hindi alam ni Herodes liban sa nung nalaman niya na pinaglaruan siya ng mga pantas. Nag-declare siya na patayin ang gulang mula 2 taon pababa. At sa history po, sa aklat po ng Mateo, mababasa natin lahat na si Maria at ang kanyang asawa, iniingatan nila ang sanggol hanggat sila'y makaiwas doon sa pag-uusig ni Herodes. Lipat doon, lipat dito, hanggat binalita sa kanila na patay na si Herodes at bumalik sila sa kanilang bayan. At kung mapansin niyo po, yung pantas na to, ang tanong na malaki, bakit hindi tinuro ng mga pantas kay Herodes o kinuwento na doon po pinanganak sa lugar na yon yung sanggol na hinahanap nyo? Ngunit itong mga pantas na ito hindi bumalik kay Herodes at nag-iba sila ng daan. Ngunit nung nag-meeting si Herodes kasamang mga pantas, hindi alam ni Herodes kung saan ipapanganak. Yung sinabing Misaya, yung sinabing maging hari ng Israel, pati yung mga pantas na mga tauhan niya, hindi rin nakapagpaliwanag kung saan. Lahat sila nagkalat o paalamin kung saan pinanganak yung sanggol na yon. At yung bili ni Herodes, sabihin sa kanya kung nasaan pinanganak. At pumaroon siya at sasamba din. So dito po, makikita natin ngayon to kung ano ang kaunawaan dyan. Sapagkat sa panahon natin, nilinaw ang lahat yan sa sulat ni Apostol Daniel at puntahan natin yung Daniel chapter 9, verse 27. Yung Daniel chapter 9, verse 27. Pagtitibayin niya ang ipan sa parati sa isang sanglibo at sa kalahati ng sanglibo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at kapagpat ng mga kapagpat. So, in short, lahat ipatitigil niya 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. Pati mga alay, ipatitigil niya yon. Now, if we took Christ delivers sa time natin, kapag pinag-uusapan po yung tribulation and great tribulation, dito po magkakaiba. Kung sino po ang nabilong sa first and second and third Christianity, na there is a possible na yung binanggit ng scripture, yung 1 linggo at kalahati ng 1 linggo, bago si Christ pinanganak, ang propesya, diniin na po na ipatitigil ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang seventh day, which is God was rest, ang creation ng Diyos from day 1 up to day 6 up to day 7, God was rest. Ang katuparan na pagdating ni Kristo sa time natin, doon po magaganap yung declaration na yan. At dito din po, lalabas sa ating panahon,
Sa panahon natin actually, kung ano na po ang katayuan ng buong daigdig sa kasalukuyang panahon. Tingnan muna natin yung Hebrew chapter 12, verse 18. Sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na may lipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman Mm. at sa unos. Tuloy. Sa tulog ng pagkakatinig ng mga salita na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagpapanig na huwag na sa kanila salitain pa anumang salita. Anong sabi ng scripture kanina? Hindi sila nagsilapit. Pero ngayon, if we talk Christians, maraming nagde-declare na sila ay Christians. Sila ay servants of the Lord. Ngunit may tinutukoy yung scripture doon sa binasa kanina. Balikan mo sa English Bible. For ye are not come unto the mount that might be touched, and that word with fire, nor unto blackness and darkness and tempest. Tuloy. Sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na may lipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos. Yan. Pansinin nyo, yung binanggit po dyan sa scripture, hindi malayo, dito po pinag-uusapan natin, sapagkat nung nalaman ni Herodes na yung mga pantas hindi nagsabi kung saan pinanganak yung sanggol, nag-init si Herodes, nagalit po siya at nag-order siya na kailangan patayin magmula 2 taong gulang pababa. Yan. Ngayon, alam natin ang history ni Herodes sa kanyang panahon at alam din natin kung sino ang nagpapatay kay John the Baptist, na kung paano ginawa ni Herodes kay John, na kung paano si John the Baptist nagsasabi ng katotohanan. At dito, sapagkat si John the Baptist ay forerunner before Christ, at alam natin sa Lucas chapter 1 verse 26, na bago pinanganak si Jesus Christ, pinanganak muna si John the Baptist. At dito sa binasa ngayon, sa Hebrew chapter 12 verse 18 and 19, okay, yan na. Sa ipinakita po dyan sa scripture, ang ganda po ng binigay ng Diyos. Okay. Sa 2 Peter, sundan natin. 2 Peter chapter 2 verse 17. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Yung hindi nagsilapit doon sa bundok na yon, ganun ang katayuan na kadiliman at sa unos, binanggit kanina. Dito naman, ang mga ito ay mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, nasa kanila ay tinataan ang kapusikitan ng kadiliman. Sa English Bible, these are wells without water, clouds that are carried with a tempest to whom the mist of darkness is reserved forever. Yan. Tingnan nyo, merong itinakda na kapusikitan ng kadiliman na ang nag-reserve niyan Diyos. Ayan na. Titingnan natin mamaya kung sinong tumayo niyan at makatagal at mapaglabanan yung kapusikitan na yon. Okay. Sa Jude chapter 1 verse 13, tingnan natin. Jude. Ang tawag pa dito, mga mabangis na alon sa dagat.
na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Ang ipinakita po dito sa scripture na binasa natin, magmula po sa binuksan natin kanina, pag pinasok ang tao ng dilim, ng galit, like Herodes, sapagkat si Herodes ay hari, hindi pwedeng hindi sundin ang order ni Herodes na kailangan patayin ang sanggol magmula 2 taon pababa. At kinatakutan si Herodes sa panahon yun. Ngayon sa panahon natin, ipinakita kanina na itong pantas hindi natakot kay Herodes na bumalik kay Herodes para sabihin kung nasaan ang sanggol. Ngunit sabi ng scripture, nag-iba ang daan yung mga pantas na yon. Yan na. So, sa mga nag-aaral, mapapansin natin na ano kayang itinatago na hindi dapat malaman ni Herodes sa nalalaman nila kung saan ang sanggol. Okay. So, binasa natin kanina yung Hebrew chapter 12. Okay, puntahan naman natin yung scripture sa Job chapter 11 verse 12. Yung Job chapter 11 verse 12. Ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa. Oo, ang tao ay ipinanganak na gaya ng anak ng mapangit na aslan. English Bible. For they man would be wise, woman be born like a wild as his foal. Ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa. Yeah. Oo, ang tao ay pinanganak na gaya ng anak ng mapangit na asno. Yung katayuan ni Herodes bilang hari ng Israel, dapat siya matalino. Ngunit itong mga pantas na silang nakakita kung saan pinanganak ang tagapagligtas, si Herodes walang unawa tungkol sa magiging hari ng Israel na darating. Yan na. Sa panahon natin ngayon, nagpalinaw si Apostol Mateo sa chapter 4 verse 16 tungkol din po sa binasa na yan. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiliwanag sa kanila ang ilaw. Sa chapter 6 verse 23, datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Yan na. Sa English Bible, but if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Ang sabi ng scripture, nung nalaman ni Herodes na hindi bumalik yung mga pantas sa kanya, naggalit si Herodes. At doon sa galit na yun, ipinasya niya ang pasya na ipapatay ang sanggol 2 taon pababa. Yan. Ibig sabihin, ang kadiliman, ang pusikit na yun, yung grabing dilim na yun, ipinakita sa time natin, if we talk Great Revelation, ang spiritual Great Revelation sa time natin, bukod sa time sa panahon ni Joseph na nagkaroon po ng gutom 7 years, na doon po siya ang pinagkatiwalaan ng paraon para po pakainin ang Ehipto sa loob ng 7 taon. At kasama na po doon yung angka ni Jacob at yung mga kapatid ni Jose. Yung history na yun, mapapansin natin,
eksaktong 7 years, ngunit bago nangyari ang 7 years na tribulation, nagkaroon muna ng pangitain kung ano po ang mangyayari sa bayang yaon. So sa time natin, pag dinala niyo po sa time natin sa pag-aaral na ito, hindi lang material food, no, or physical ang apektado, kundi yung spiritual, sapagkat ang ipinakita po sa scripture na ito, darkness, if therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness. Ayan. So sa isa pong scripture, titingnan natin ang isa pang scripture para po sa paglilinaw na yan. New Testament tayo. Matthew chapter 8 verse 12. Datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman, sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Ayan na. We have three kinds of Christianity. Sa ibang topic po, pwede pong himayin yan. But in short, yung three kinds of Christianity, mostly, nagkiklaim ang mga Christians, mga anak ng Diyos, anak ng kaharian. Ngunit, if we talk tribulation or great tribulation, ang mga anak na ito ng Diyos, di umano, takot sila sa great tribulation at hindi nila alam paano po lumakad sila dito sa panahon ng great tribulation, sapagkat ang isang problema kanina, hindi sila nagsilapit sa bundok. Tinutukoy pong yung Zion mountain na tumutukoy kay Jesus Christ po yan. Okay. Dito po, sa Matthew chapter 10 verse 27, at sinabi ko sa inyo, sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyang ipagsisigawan sa mga bubungan. Nang magkagay sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Matthew chapter 22 verse 13, kasi tinatapikal ko po para po masundan natin at mabilis lang. Nang magkagay sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman. Sa labas, diyan na nga ang pagtatangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Okay. Yan na. Yung pusikit, kanina, yung dilim at yung kadiliman, ito ngayon sa pag-aaral natin, halos po, hindi magkaiba ang kalagayan ng kadiliman at yung kapusikitan. Yan na. At yung binanggit din po ng scripture sa New Testament tayo, Lucas chapter 1 verse 79. Upang liwanagin ang nangalulugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang mga paa sa daan ng kapayapaan. So, magmula sa kadiliman kanina, yung pusikit na yon, kasing katulad ng kadiliman, ang mga ito ay itutumpak sila ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Yan na. So magmula sa pusikit na lugar at kadiliman, itutumpak sila. Okay. Itutumpak sa daan ng kapayapaan. Lucas chapter 11 verse 35. Masdan mo nga kung ang ilaw ay nasa iyo, ay baka kadiliman. Ano ibig sabihin? If we talk light, Jesus Christ is the light of the world. If we talk darkness, God create darkness in light. Now, as a Christ believers today, in any Christians today, men and women, if we talk tribulations or great tribulations, ano bang stand ng tao na ito? Siya ba'y nasa liwanag o siya ay nasa kadiliman? So, lahat ng taong nagsasabi, Pastor, nasa liwanag po tayo.
Ibig sabihin, pag nasa liwanag ka, hindi ka matatakot sa Great Tribulation. Sapagkat ang pusikit ng kadiliman at yung kadiliman, di umano, ay isang kadiliman na talagang masabi mong, sabi nga ng Biblia, ang katumbas nito ay 7 times darkness. So, para kang kapa, hindi mo alam kung anong gagawin. Okay? Kaya ang si Herodes, kapa siya, hindi alam kung anong gagawin. Ang in-order niya sa mga sundalo, pag nakakita kayo ng 2 taong sanggol, pababa, patayin nyo. At marinig lang natin yan sa Second World War, na yung mga sanggol pinagpapatay, binabayonita. Alam natin ang history niyan sa Second World War. Pero sa panahon ni Kristo, nangyari na po yan. Yung tungkol po dyan. Okay. Pero lalabas sa panahon natin, yung senaryo doon sa panahon ni Christ, Mary at Joseph, sa panahon natin, yung pusikit ng kadiliman, lalabas yan. Lalabas yan sa tao. Anong sabi kanina? Masdan mo kung ang ilaw ay nasa iyo, ay baka kadiliman. Take heed, therefore, that the light which is in day be not darkness. Now, sa time natin ngayon, no, in every Christians, look at your or our faith in God, kung ano ang stand natin sa bawat araw, sa pamilya, sa kaibigan, sa ibang tao, o paano ka nakipag-usap, ano ngayon ang present time na hitsura o katayuan ng isang pananampalataya. Ang sabi sa Scripture, baka kadiliman, baka iniisip ng mga tao, nasa Diyos, nasa Panginoon. Pero bakit nagkaganito? Malaking question po yan. At sa Lucas chapter 12, verse 3, binanggit din po kanina, kaya nga ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay marinig sa kaliwanagan. At ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid ay ipagsigawan sa mga bubungan. O, di ba po, yung meeting ni Herodes at ng mga pantas, sila lang yun. Pero ngayon nabulgar sa buong daigdig na si Herodes walang kaunawaan tungkol sa ipapanganak na hari. At dahil sa nalaman ni Herodes na yung mga pantas ay hindi bumalik sa kanya at nagsabi kung saan yung sanggol pinanganak, sa galit ni Herodes, pinasok siya ng dilim. Nag-order siya na patayin ang ganitong taon ng bata. Kaya kung napansin niyo po, sila si Joseph at Mary, pumaroon sa isang lugar sa Galilee, sa Ehipto, kung saan sila nagtatago para po hindi sila makita at mapatay yung sanggol. At ang naging solusyon ng Diyos, mamatay si Herodes. At alam natin kung anong kinamatay ni Herodes. Di ba? Inuod siya. Grabe ang dinanas ni Herodes. Inuod siya. Buhay. Anong ginawa ni Herodes? Di ba inusig niya in-order niya patayin yung mga sanggol na pinanganak. At yung mga pantas hindi bumalik kay Herodes para sabihin kung saan pinanganak yung sanggol. Anong sikreto doon? Pero bago tayo babalik doon, basahin muna natin yung scripture kung sa binasa natin. Okay. Sa sulat ni Apostol Juan, sa chapter 12, verse 35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Mm. kaunting panahon na lamang nasa gitna ninyo ang ilaw. Mm. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw. Mm. Upang huwag kayong abutin ng kadiliman Mm. at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Anong sabi ng propeta kanila? 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. Yung hain, yung pag-aalay, tinatitigil na. Lahat ng mga kinagisnan, lahat ng mga kinasanayan, tinatitigil na. Yan na. Ang sabi ng scripture, kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw. Ibig sabihin, hindi siya papasukin ng dilim
kung nasa kanya ang ilaw. Ayan. Hindi siya magkakaroon ng negatibong kaisipan tungkol sa Great Tribulation kung nasa kanyang ilaw. Yan na. Ano bang sinabi ng Propeta Daniel 9:27? Ipatitigil ang alay 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. Paano binigay ng Diyos ang 14th day na binigay ng Scripture? Ipinakita sa Exodus chapter 12, mababasa natin from verse 2 hanggang pababa. Pinakuha si Moises ng kordero na ang gulang ay 1 taon. Ngayon, yung 1 taon na yon, kukunin niya ang kordero sa pizza G's. Sa mga nagbabasa po niyan, ha? And then, aalagaan ni Moises ang kordero na 4 na araw. Ibig sabihin, unang ipinasok niya yung 1 taon, na yung 1 taon na yun na kordero, kukunin sa pizza G's ng first month of the year. Sa Exodus chapter 13 verse 4, ang first month of the year is Abib. Sa Gregorian calendar, ang first month of the year ayon sa Lucas chapter 1 verse 26 ay April. Ayon sa first month ni Jesus Christ after nung pinanganak si Jesus Christ ni Mary. Kaya hindi pwedeng mapatay talaga si Kristo nung maliit pa, sapagkat ang mission niya to save and to redeem sa loob lang ng 33 and a half years supposedly. Bakit merong 3 and a half? Sapagkat yung 1 linggo at kalahati ng 1 linggo, doon sa propesya ni Propeta Daniel, sa time natin, ang 14th day, dinesign ng Diyos from 10th day to 4. 7 plus 7 equals 14. Yan na. Pag binilang mo ang 1 linggo, 7 araw, another 7 days, 7 araw, 7 plus 7 equals 14. Ayan. Nung pinatay ni Moises ang kordero sa paglubog ng araw, na yung korderong katuparan sa time natin, walang iba, ang ating Savior. Yung hindi napatay ni Herodes, doon sa panahon niya, siya ngayon ang magbibigay ng linaw dito sa Great Tribulation. Kung may makita pa ba itong mga ito, wala na. Sapagkat sayang lang ang paglilingkod sa Diyos kung matatakot ang tao sa Great Tribulation, liban na lang kung talagang nasa isang tao yung liwanag, yung ilaw mula sa Panginoon. Okay. Sisingitan natin ang isang scripture sa pagtiyak po doon sa hindi dapat magulimiano ng tao sa pusikit ng kadiliman. Titingnan natin yung sulat ng mga apostol. Okay, tingnan muna natin na. Sapagkat ito po, tinitiyak sa Biblia, mula sa mga taong nagkasala at binago ng Diyos. At doon sa mga binago, nagpaliwanag si Apostol Pablo. Kunin natin po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Dito po sa kanyang sulat. Bago yan, tingnan muna natin yung John chapter 18 verse 31. Chapter 18 verse 31 ng John. Kabilangay sinabi ni Pilato, nanginginig siya, at siya ay inutulan ay pinakusan. Ang hugay ng tayo sa kanya. Sa amin ay hindi naaayon ang pagkusan patay ng sita. Yan. Yan na. Sa Romans chapter 6 verse 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyo kayo'y tunay na mga patay, nasa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yan na.
Yung binanggit po ng scripture kanina, under the law, maraming naghuhugas ng kamay na masunurin at may takot sa batas. Through Jesus Christ in our time, sa time natin, we are not under the law, but we are under the grace of Christ. Si Apostol Pablo nagpaliwanag tungkol po dito pagdating sa ating panahon. If we talk tribulations, okay. Gayon din naman kayo, ibilang ninyo kayo'y tunay na mga patay, nasa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang tribulation, yung pusikit, okay? Yung kadiliman, katulad siya ng isang patay. Ang sa paliwanag ni Apostol Pablo, ibilang ninyo ang inyong sarili na kayo'y patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos. Yung isang lingkod ko natin ng isang linggo, ulitin po natin sa design na ginawa ng Diyos, sapagkat binanggit ng Biblia, ang Diyos hindi ng Diyos ng Israel, kundi ng Hintil. Ang 7 years na tribulation sa Old Testament, dinisign ng Diyos sa time natin na yung 3.5 ay sa Israel, yung another 3.5 para sa Gentile. Ibig sabihin, ang Hintil, pinapasunod sa mga ordinances ng Diyos para masundan ng Hintil ang failure ng Israel at maipagpatuloy ng Hintil ang mga ordinansa ng Diyos na hindi masunod ng Gentile kung hindi siya patay sa kasalanan. Ibig sabihin, kung ang tao ay buhay sa kasalanan, hindi niya masundan ang ibig ipagawa ng Diyos sapagkat hindi sila magiging buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So, ang ipinakita dito po, mga kapatid, kay Kristo, kailangan patay ang tao sa kasalanan. Na ang banggit dito, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay, nasa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, tingnan natin, sapagkat itong pinag-uusapan natin, no, hindi pwede ang buhay sa Diyos, patay sa kasalanan, tatamaan sila ng Great Tribulation, hindi po sila tatamaan, mga kapatid. Sapagkat may katiyakan sa kaligtasan na binigay ng Diyos through Jesus Christ na siyang nag-ayos doon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo na yung 7 years Great Tribulation, yung 3.5 sa Israel, yung another 3.5 sa Gentile, na ang Gentile makadama lang ng konting hirap, pero hindi talaga Great Tribulation. Isasaysay natin mamaya kung paano in-exercise ni Apostol Pablo sa panahon po niya ito. Okay. Dito, bilang pagtiyak po sa ating pinag-uusapan, no, pagdating doon sa kordero, ipinakita po sa Revelation chapter 21, verse 23. Revelation chapter 21, verse 23. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, unang buwan man, upang lumiwanag sa kanya, sapagkat naliliwanagan ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. Yun. Sinong ilaw doon? Oh. Ang bayan na yon hindi na nangailangan ng ilaw, sapagkat ang ilaw nila ay ang kordero. Oh. Yun yung kordero na pinatay ni Moises ng first month of the year, ginawa ng 1 taon ng edad, at sa pitsa ikasampo, doon po nag-start ang pag-aalaga nila sa tupa hanggang 14. Pagdating ng 14, pinatay nila. At yung kordero na yon, paano mapatunayan natin yung ang kordero na yon, si Jesus Christ? Tingnan natin. John chapter 1, verse 1, verse
bilang patunay na yung kordero ay tagapag-alis ng ating mga kasalanan. John chapter 1 verse 29. Sige, basa mo na. Tuloy. Nang tinutukoy ni Apostol Juan, before the foundation of the earth, ang Panginoon nauna kaysa kanya. Physically, nauna si John the Baptist, pinanganak kaysa kay Jesus Christ. Ayan po tinutukoy. Kaya ang paliwanag ni Apostol Juan talagang very humble talaga. At talagang nakalinya siya sa kalooban ng Diyos. Okay. Ngayon, ang nilinaw kanina na ang bayan hindi namang kailangan ng ilaw sapagkat ang kordero na ang magliliwanag sa kanila. Ano yung ibibigay na liwanag ng kordero? Liwanag doon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo. Liwanag doon sa tunay na kapanganakan ng Panginoon. Liwanag ng first day of the week. Liwanag ng seventh day of the week. Ang magliliwanag niyan ang Panginoon na. Kailan yon mangyari? Sa panahon ng kadiliman, ng kapusikitan. Sa panahon natin ngayon yon. Amen. Hindi na dapat gayahin yung ugali ni Herodes. Yung magalitin. Yung mainisin. Yung feeling queen and king. Kailangan ang ating pong pananampalataya as a servants of the Lord, hindi pwedeng gayahin yung ugaling Spanish na karakter. Kailangan magiging patient sa Panginoon at mapagmatsyag tulad ni Apostol Pablo. At dito po, pinaliwanag ni Pablo kung paano niya hinarap ang tribulation. Hindi great tribulation na, kung paano hinarap niya ito. Yan na. As servants of the Lord, the apostles of Gentile, ang time natin at time ni Paul halos isa, spirit dispensation. Ipinakita ngayon sa buhay ni Paul, paano niya hinarap ito. Kaya sa atin, kailangan mabigyan ng information lahat ng mga Christ believers sapagkat hindi alam ng tao kung saan pupunta pagdating ng Great Tribulation. Tulad niyan, may nag-post sa Facebook, may nag-post sa YouTube tungkol sa Big One. Great Tribulation yan. Hindi alam ng mga tao kung anong gagawin. Pero may nakatakda na kanina, God reserved the fall of darkness. Itinakda na ng Diyos yun. Okay. Ito po ang ginawa ni Apostol Pablo. Hinarap niya ito. Matthew chapter 13 verse 21. Okay, start tayo. Kayong may wala siyang para sa kanyang sarili. Kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig. Dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. Yan na. During the time of tribulations, actually in our time, the tribulations will begin. Anyone are used in scripture. If we talk King James and New International Versions, any Bible, kapag nalaman mo ang Biblia, nagbasa ka, nang turo ka na, nangaral ka na, ang tribulations nag-i-start na. Hindi po hinihintay ang tribulations. The coming of the Lord, bagamat may naghihintay, sabi ng scripture, bagamat may naghihintay pero hindi siya darating. Anytime. Kaya ang payo ng Biblia,
be prepared. Uh, ang sabi dito, sa chapter 24, verse 9, kay Apostol Mateo, paano hinarap ito? Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Oh, hindi niyo ba naisip din? Kaya siguro hindi bumalik yung mga pantas kay Herodes. Dahil alam nila na mangyayari pagdating ng panahon, uusigin ang mga naghahayag sa kanyang pangalan. Magiging walang saysay kung nagkwento ang mga pantas kay Herodes. Dahil si Herodes pinasok na ng darkness, usikit ng kadiliman. Ang tanong, saan ka magtatanong ngayon tungkol sa perfect birth of Jesus Christ? Sa Google, sa history, encyclopedia. Lahat ng pantas ngayon hindi na nakatuklas. Liban lang doon sa mga pantas na nakakita sa sanggol. Pero yung mga right hand ni Herodes ng mga encantador, hindi nila alam. Ngayon, ilang libo ang mga nag-graduate ng Bible School. Memorize halos ang Biblia. Kabisado ang Biblia. Pagdating ng panahon, anong kinamatay ng mga taong ito? Kinamatay sa ganitong sakit, kinamatay sa ganung sakit. Hindi tayo natatakot sa anumang ating pong kakaharapin pagdating ng panahon. Ang ibig sabihin, kung mamatay lang ang tao sa sakit at naglingkod ka sa Diyos, huwag ka nang maglingkod sa Diyos. Pero kung may sakit ka at ibig mong maglingkod sa Diyos and go away from any darkness, tribulation, great tribulation, through Jesus Christ, pinusurrender na nga lahat eh. Pinatitigil na lahat sapagkat mag-restart ang Diyos uli through Jesus Christ. Ginamit lang yung salitang great tribulation para makita ng tao kung sino talaga ang kailangan at sino lang makapagbigay ng kapayapaan sa buong daigdig. Sapagkat si Herodes nung time na yon, napakayaman nila, pati sa panahon ni Paraon, pero hindi sila nakapagbigay ng kapayapaan sa Israel. Ilang ginto sa panahon ni Solomon. Sinabi ng Scripture, ni si Solomon man hindi nagdanas ng ganitong kagalakan sa unaw. Yan, sapagkat tayo nanampalataya doon sa mga bagay na hindi nakikita. Pero si Solomon nagkaroon ng kasayahan, literally kita niya yun. Pero hindi ang itutumba sa panahon natin. Sapagkat ang tribulation, nilinaw, sa panahon ng mga apostol, nangyayari na po sa kanila yan. And supposedly sa time natin, nangyayari na rin yan. Kaya pag nagkamali ka ng isang hakbang, okay? Pag nagkamali ka, yung kapighatiang ito, ang daming natitisod nito. Sapagkat binanggit kanina, nagiging katitisoran sa iba itong kapighatiang ito kasi maraming ibang naglilingkod sa Panginoon. Kailan ba tayo yaman? Kailan ba tayo magkapera? Kailan ba tayo magkaroon ng ganito, ganyan? After 3 months, 4 months, 1 year, walang nangyari. Ay, hindi yata totoo yung sinasabi na yan. Libong taon ang inihintay ng mga apostol bago mangyari sa ating panahon to. Sabi kanina, kung ibibigay kayo sa kapighatian at kay papatayin. Pinatay bang mga apostol sa Ebanghelyo? Pinatay si Apostol Pablo. Sino nagpapatay kay Kristo? Mga Roma. No. Sino nagpapatay kay Apostol Pablo? Mga Romano din. Kaya para sa akin, paano magkakaroon ng revelation ang Romano na sila ang nagpapatay kay Jesus Christ at kay Apostol Pablo para sa Gentile? Ngayon, sinong pantas
ang makipag-conversation like Herodes para sabihin, ito kasi ang perfect birth of Jesus Christ. Pag sinabi mo yung ituro mo, hindi ituturo yan widely sapagkat may namumuuna po sa isip nila kung ano ang binuunan nila na para ang tao manatili sa maling paglilingkod sa Diyos. Pero secretly, ang sabi ni Herodes, ituro niyo naman sa akin kung saan ang sanggol pinanganak para ako na may sumamba din. Ibig sabihin, maraming mga leader ngayon, sikretong naghahanap ng katotohanan, ngunit kawawa ang mga followers, hindi nila may enforce sapagkat nasa isip na nila kung kailan at anong buwan at pitsa at araw, lalo na sa lingguhan banambaan. Kaya ngayon, pag tinabing 7th day of the week, yung Seventh day Adventist, sila po ay merong Sabat na pinaiiran. At yung Roman Catholic, meron din po first day of the week na pinaiiral. No? Pag pinaiiral mo ang first day of the week, Sunday, tiyak yan, ang bautismo niyan, pati sanggol. Walang pinipiling edad. At tiyak din yan, ang Passover, walang pinipiling eksaktong buwan at pitsa. Merong quarterly, merong wala na sa buwan. Yan ay nakakunik po sa aral ng Roman Catholic. Okay. Pag sinabing tribulations, sa panahon natin, sino ang nabilong sa tribulations? Binanggit dito sa Matthew chapter 24, verse 21, sapagkat kung magkagayoy, nagkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Sa English Bible po, ang lalim dito. For then shall be great tribulation. Sinabing great, talagang pakahirap niyan. Such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Chapter 24, verse 29. Datapot karakarang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon ay magdidilim. Ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Anong sabi? Kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim. Ang araw at ang buwan ay hindi na magbibigay ng kanyang liwanag. Problemang malaki to. Pero hindi ito literal na araw at buwan. Ang nakakaalam kung saan pinanganak ang sanggol, yung pantas. Hindi na sinasabi sa kay Herodes. Ang Great Tribulation ngayon, yung hindi na maintindihan ng tao kung anong tamang araw ang pagsamba sa Diyos. Kailan ang birth of Jesus Christ? Kailan ang New Year? Hindi na po alam nila yun. Sapagkat yung mga pantas, kung pumunta kay Herodes at kinuwento, malalaman ni Herodes kung nasaan yung sanggol. Malalaman ni Herodes kung kailan pinanganak, kung anong oras. Ngunit ito po ay inilihim ng Diyos na ito ay magiging great tribulation sa panahong ito dahil ang araw at ang buwan hindi nasisikat upang magbigay ng liwanag liban lang sa mga pantas. Anong dala ng mga pantas na yun? Insenso, mira at saka gold. Inandog nila yun. Binigay nila yung mga supot nila bilang regalo sa Panginoon. Anong ginawa ng mga Romano?
Pagdating ng December 25, itinuturo ngayon sa mga tao, kailangan magbigay. Ngayon, maraming matalino, exchanging gifts. O, kung anong pinag-uusapan. Ang saya nga naman, pagdating ng December, bonus. Pag binilang mo, hindi bonus yun, pinaghihirapan mo yun eh. Dahil ang 29 days sa loob ng isang taon, dagdag yun doon sa 28 days. Dahil yung 365 minus 336, 29 days sa loob ng isang taon. Yung bonus, pinagtatrabahoan yun. Sabi ng Bisaya, giilad lang yun ng mga tao. Kung tutuusin sa ating panahon, sino bang nagturo sa atin ng almusal, pananghalian at merienda at hapunan? Di ba yung mga food industry? Pero sa mga ninuno natin, kung ating balikan pa lang history sa unang mga ninuno, kung kailan ka lang gutumin, doon kakain. Ay sa atin, may merienda pa. Ay tayo may mga edad na, may merienda, may almusal, may hapunan. Eh sabi nga ng doktor, pag sige ka ng kain, ang metabolism yun, tiyan mahina na, hirap na. Kaya tama lang pala, kung magkaedad ka, medyo lipas-lipas ka ng pagkain, hindi yung bira ng bira. Sabi nga ng isang kaibigan ko, Pastor, mahina na ako kumain ngayon. Pero dati, sobra talaga. O, kasi may edad na eh. Kung hindi ka mag-almusal, hihina ang bigasan. Hindi ka mananghalian, hapunan, hihina ang bigasan. Pati mga gulay, pagkain, karne. O, kailangan kang magbili-bili. O, pananghalian ka na ba? Naghapunan ka na ba? O, sa panahon natin, pag ikaw may estudyante, nakapile sa refrigerator, 1 linggo na yan. After 1 week, grocery ka na naman para doon sa pangangailangan na yun. So, kailangan mong kumayod. Ay, ang nangyari? Wala din. Ang daming yumaman ngayon, hindi na kontento si yaman. Sige pa rin ng sige. Pero hinarap ng mga apostol itong tribulation na ito. Tulad ng pinag-uusapan natin. Okay. Dating kay Apostol Marcos, ito din pong paliwanag niya. Chapter 4, verse 17. Marcos chapter 4, verse 17. At hindi nangatugat sa kanilang sarili, kundi sa sandaling tumatagal. Kaya magkakaroon ng kapatian ang mga pamilya. Yan. Salita, magkakain ang nakasipon. Yan palang matitisod. Hindi pala nag-uugat sa sarili, sa kanilang sarili ang salita ng Diyos. Diba, konting ano lang matisod ka. Tribulation yun. Itanong ng ating brother kaya na, sinong makakatagal sa panahon ng Great Tribulation? Ibig sabihin, pag natisod ka, pumasok, dumating sa iyo ang Great Tribulation. Pag natisod ka, konting ano lang, tisod ka. Konting ano, tisod ka. Ibig sabihin, dumating ang Great Tribulation, hindi nabantayan. Yan ang tanong, no? Sapagkat ang mga araw na yon ay magiging kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng pagdalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. That is Mark chapter 13 verse 19. John chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanlibutan. Ay mayroon kayong kapigatian, ngunit anong gagawin? 16:33. Anong payo ng Diyos doon sa kasama nilang kordero na magliliwanag sa kanila wala ng gabi? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanlibutan. Ay meron kayong, meron. Ngunit, laksan ninyo ang loob, aking dinaig na ang sanlibutan. Ibig sabihin, sa paghahari ni Kristo,
ang kanyang kaharian ay hindi po nagpapasakop sa kaharian ng sanlibutan. Kaya sabi ng Colossus chapter 2 verse 8, huwag kayong makiayon sa filosofiya ng sanlibutan ito. Ngunit, ipinakita dito, ye might have peace in the world, ye shall have tribulation. Hindi great tribulation lang. Kasi po, ang great tribulation, talagang kadiliman yan. Hindi yan para sa mga naglilingkod sa Diyos.